Hinimok ng isang dating opisyal ng Administrasyon Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara ng revolutionary government. Alamin kung bakit sa report ni Jason Rubrico. Binigyang diin ni dating Chief Presidential Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi ligtas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pananagutan kaugnay ng mga umano'y anomalya sa mga flood control project. Giit ni Panelo, nagsimula ang problema sa 2025 national budget na mismong Department of Budget and Management ang gumawa at imposible aniyang hindi ito alam ng Pangulo. So madalit sabi, alam niya kung saan allocated lahat ng mga pondo. Dadaan sa kanya bago dalhin sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, yung mga kaalyado niya, sila ang gagawa ngayon. Susuriin. Doon nila pinapasok yung mga insertions nila, unlawful. After that, pag naaprubahan, balik yung Presidente. So, kung ikaw ang Presidente, alam mo na, dahil ikaw ang gumawa niyan, alam mo kung sino at paano, sinong mga nagdagdag dyan. Ang tanong, bakit mo inaprubahan? Kaugnay nito, iminungkahi ni Panelo kay Marcos Jr. na gumawa ng hakbang upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga aligasyon ng korupsyon. Under the Constitution, there is only one primary function of a government, and that is to serve and to protect the people. You're head of government. If your government is failing, then kailangan gumawa ka na ng mga hakbang. May constitutional basis naman. Mag-declare ka ng revolutionary government. Bakit revolutionary government? Pag nag-declare ka kasi, you can abolish Congress. Legislative power belongs to you na. So, wala ka ng problema. Pwede mo na ipakulong lahat. Alam mo na naman kung sino eh. Ngayon, pinapadaan mo pa sa investigasyon. Ayon kay Panelo, 3 lamang ang maaaring magdeklara ng revolutionary government. Ang Pangulo, ang militar o ang taong bayan sa pamamagitan ng people power. Ang accountability niya, 2 lang yan. Either hindi niya talaga alam, napaglaruan lang siya, nabola siya and all, or complicit siya. Pero ang taong bayan, mapagpatawad. Kasi ang gusto ng taong bayan, ipakulong mo lahat yan. Abolish mo na yung kongreso yan. Wala na kaming tiwala dyan. Kung gagawin mo yan, patatawarin ka. Pero kung hindi, mas lalo kang madadali kahit mag-declare ka ng revolutionaryong gobyerno. Patungkol naman sa panawagang magbitiw na sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. at kung ito ba ang makatutulong para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan, ito ang tugon ni Panelo. Pag nag-resign, babalik ba ang tiwala? Mag-uumpisa ang tiwala. You know why? Kasi si Inday Sara Duterte will take over. Ang popular rating, trust rating niya napakataas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.